Tell you what awesome God you are. What words are not enough. Tell you about love. Listen to our heart. Words are more like rain. If I had 1,000 years, I would still run out of time. So if you listen to our heart, every bit will say, thank you for the life. Thank you for the truth. Thank you for the way. So listen to our heart. Hear our spirit sing. A song of praise that flows. Those you have redeemed. A song of praise that flows from those you have redeemed. We will use the words we know to tell you what an awesome God you are. But words are not enough to tell you our love. Listen to our heart. Words are not enough to tell you our love. Just listen to our heart. Words are not enough to tell you our love. Just listen to our heart. Dahil ikaw naman talaga ang nangyayari sa mga pagkatapos. Sa'yo nang gagawin sa mga perang sa kaya nararapat namin ito sa kaya. Kaya muli Panginoon sa inyo lahat ng paralis sa Panginoon. Na kay Eva, sumunod si Pedro, sumunod si Apostol Paul, at kahapon sa Rio Pag-asing si Daniel. Yan naman po yung aming po ibabahagi sa inyo ay kilala na dahil yung pangalan nito ay sikat ang pangalan. Bayani ito ng Pilipinas. Kapangalan niya yung bayani ng Pilipinas.
At saka, may kapangalan tong magaling na rapper. Rapper ha, hindi yung pambalot ng ano. Hindi yung pambalot ng regalo. Yung rapper, magaling kumanta. Sige po, bago tayo simula tayo manalangin. Lord, maraming salamat sa gabi nito sa inyong kabutihan sa amin. Nagpapasalamat kami dahil patuloy nyo kami binibigyan ng lakas para makarating sa gawain ito ng Bisaya sa pitong gabi. At maraming salamat dahil marami kayong dinadagdag sa amin, mga pagpapalang spiritual, at hindi lang yung Panginoon, pinagpapala nyo ang buo naming buhay na salamat Panginoon dahil sa gabi na ito, patuloy niyo pa kami i-bless at dalangin namin Panginoon na gawin niyo pong bukas ang aming mga isip, marami kaming matanggap mula sa inyo at punuin niyo po kami Panginoon ng karunungan at mula sa inyo. And O Lord, dalangin ko Panginoon sa gabi na ito na patuloy niyo pong makabanalin ang bawat isa sa amin upang walang maging hadlang Panginoon para ang aming mga pag-aaral, ang aming pagbubulat sa salita makaabot sa aming mga puso. Salamat Panginoon sa kapagpapala nyo na ibubuhos, masagana sa gabi na ito. In Jesus' name we pray. Amen. Sabi ko nga po, ito ay kapangalan ng isang bayani. Kilala niyo na? Yung clue. Jose Rizal? Hindi Jose. Andrew. Si Apostle Andrew. Ay bukas po kayo sa Juan. Juan chapter 1, 1:1. Verses 35 hanggang 42. Maganda po kayo dahil utay-utay natin ito hanggang mapupos ng verse 42. John chapter 1 verse 35 to 42. Ayan. Ang amin pong ibabahagi sa inyo ay may pamagat na anong meron. What's going on? Ika nga sa English. Bago po natin himay-himayin yung chapter 1 verse 35 to 42, ano lang natin, summarize. Ano ba yung pinaka-message na itong buong book ng John? Parang kahapon lang po. Nalaman natin yung tungkol kay Daniel. Ngayon naman, ano naman yung pinaka-buod nitong aklat ni Juan? Dahil dito po natin pupunin sa chapter 1. Unang-una po, itong Book of John ay sinasabi na yung pinaka-sentro nito ay yung pag-ibig ng Diyos sa atin. Amen po ba? Memorize natin yung John 16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him will not die or perish but have everlasting life. Ibig sabihin po, itong buong John, ang pinaka-sentro nito ay yung pag-ibig ng Diyos sa tao. Pero ang tema natin sa bawat gabi, sa simbang gabi ito, may love for Jesus. Tapos na yung love ng Panginoon, in-express natin. Tayo naman, paano natin ipapakita sa Panginoon yung ating pag-ibig? Buksan natin sa unang Juan, chapter 1 ng Juan. Simulan natin sa verse 35. Ngayon, sabi po roon, nang sumunod na araw, naroon uli si Juan at ang dalawa sa kanyang mga alagad. Nakita niya si Jesus na nagdaraan at kanyang sinabi, narito ang kordero ng Diyos. O, makita natin dyan sa verse na yan, na si Juan, kilala naman po natin si John the Baptist na po, siya yung naghanda ng daraanan ng Panginoon. At maraming mga tao ng panahon na iyon ang sumusunod na rin sa kanya. Dahil nung time po na yon, ang mga tao, hinihintay nila yung pagdating ng Panginoon. At maraming mga tao, mga bulaan, sabihin nila, ako yung Misaya, ako yung hinihintay ninyo. Yung iba naman, marami naniwala, sumunod. Pero katagalan, nabuwag din. Tapos kabila naman, meron naman, ako ang Misaya, ako ang Kristo. Marami silang nadaya, mga sumunod din. Pero itong si Juan the Baptist, siya lang yung kaisa-isa na hindi nag-claim na ako ang Misaya. Kundi ang sinasabi niya, mayroong darating na masigit kayo sa akin. Ibig sabihin,
ang pinapakilala niya si Jesus. At maraming mga tao na tuwang sumunod kay Juan dahil sabi nila kakaiba yung itinuturo nito. Hindi niya tinuturo na siya yung Messiah, kundi si Jesus. At itong verse po na to sa verse 35, dyan, example na yan. Sabi ni Juan, "Behold, the Lamb of God." Sa verse 36, narito ang kordero ng Diyos. At that time, ang kasama niya ay si Andrew o si Andres. Sabi sa inyo kapangalan ng ng bayani, si Andres. At may kasama pang isang disciple. At diyan po sa verse 36, nabanggit ito, sabi niya, narito ang kordero ng Diyos. Or sa English, Lamb of God. Tingnan po natin sandali yung background. Bakit sinabi na kordero ng Diyos? Di ba? May mga kanta pa nga tayo, kordero ng Diyos, tungkol sa Jesus, Lamb of God. Pero ano po ba yung ibig sabihin nito? Bakit yun yung nabanggit ni John the Baptist? Sabi niya kay Andrew, ito yung Lamb of God, ito ang kordero ng Diyos na nag-aalis sa kasalanan ng sanlibutan. Pagbabalikan po natin ang Old Testament, kina Moises, ang mga Hudyo. Pag ang mga Hudyo ay nagkaroon ng kasalanan, ang ginagawa nila, ito, may dadala sila ng hayop, mag-aalay sila. Tapos, dadali nila sa templo, ipapatungan ng kamay ng sa sacerdote, tapos, bayad na yung kasalanan. Kumbaga, napatawad na sa kasalanan. Sa pamamagitan ng hayop. Makikita po natin yan sa Leviticus, chapter 4, verse 13 to 20. Assignment nyo na lang po. Medyo mahaba. Pero doon yung pinakita na ang mga Israelita, pag sila ay nakakagawa ng kasalanan, malaking kasalanan, nagdadala sila ng toro, nagdadala sila ng mga hayop. Imagine po ninyo dito sa church, magdala kayo ng kabayo, magdala kayo ng toro para papatungan kay pastora at mapatawad ng ating kasalanan. So, yung kalagayan po ng mga Israelita ng panahon nila, hindi madali. No? Pero ito ng New Testament, sabi ni Juan, ito ang kordero ng Diyos. Tao yun, pero si Jesus yun. Pero sabi ni Juan, ito ang kordero ng Diyos na nag-aalis sa kasalanan ng sanlibutan. Ibig sabihin lang po noon, si Jesus, yung maglilinis, magpapatawad ng ating mga kasalanan. Mababasa naman natin yan sa Hebreo chapter 10. 10 verses 4. Pababa sa verse 10. Assignment ko na rin. Pero, maganda siguro basahin natin ang po. Buksan ang mga Bible, magbasa. Verse 4, chapter 10, Hebreo. Sapagkat ang dugo ng mga toro at ng mga kambing ay hindi makapapawi ng mga kasalanan. Dahil diyan, nang si Kristo'y manawag sa sanlibutan, sinabi niya sa Diyos, ang mga kain at sandog ng mga hayop ay hindi mo ibig, kaya inihanda mo ang aking katawan upang maging hain. Hindi mo pinalugdan ang mga handog na susunugin at ang mga handog dahil sa kasalanan. Kaya aking sinabi, narito ako, O Diyos, upang tugbin ang iyong kalooban ayon sa nasusulat sa kasulatan tungkol sa akin. Verse 8, sinabi muna niya, hindi mo inibig o pinalugdan ang mga hain at handog ng mga hayop, mga handog na susunugin at mga handog dahil sa kasalanan, bagamat ito'y inihandog ayon sa kautusan. Verse 9, sa kanya sinabi, narito ako upang tugbin ang iyong kalooban. Inalis ng Diyos ang unang handog at pinalitan ng handog ni Kristo. At dahil sa kanyang pagsunod sa kalooban ng Diyos, lilinis tayo ni Jesucristo sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ng isang paghandog ng kanyang sarili at siyo'y sa kapatid. So, unawaan na po natin yung tungkol dito sa Lamb of God. O sa, may isa akong i-share sa inyong word, yung sa tawag nila doon, atonement, o yung pagpapatawad sa atin ng Panginoon sa pamagitan ni Jesus. So, tapos na tayo dyan sa bandang taas, diretso na tayo kay Andrew. Verse 35 and 36 po. Ano yung nangyari kay Andrew? Dito na tayo. Na-encounter niya si Jesus.
Kasi may nagpakilala sa kanya. Sino ang nagpakilala? Si Juan, John the Baptist. Sabi niya, ito, si Jesus. Ang ginawa naman ni Andres, nung ipakilala ang Panginoon Yesus sa kanya, sa verse 37 po, ano yung sabi doon? Narinig ng dalawang alagad ang sinabi niya at sumunod sila kay Jesus. Parang pwede po natin i-relate yung Christian life natin. Dati hindi tayo nakakilala sa Lord. Pero nung makarinig tayo ng good news, makarinig tayo ng tungkol sa mabuting balita ng kaligtasan, nakakilala na tayo sa Panginoon at sumunod tayo kay Jesus. Amen ba doon? Lahat ng dito masunurin kay Jesus. Ibig sabihin yung mga wala dito, hindi. Hindi po. Tulad nung nangyari sa atin, ganun din yung nangyari kay Andrew. Sumunod sa Panginoon sa verse 37. At basahin natin dyan sa verse 38. Lumingon si Jesus at nang makitang sumusunod sila ay kanyang tinanong, ano ang hinahanap ninyo? Parang, pag tinignan po natin, tayo ng mga mananampalataya, nakakilala tayo sa Panginoon. Siyempre, tinanggap agad natin kasi ito yung regalo sa atin ng Diyos eh. Regalo sa atin ng Diyos, ang Panginoong Jesus. Right? Sabi sa John 3:16, siya yung pinaka-greatest gift na matatanggap hindi lang ng katabi mo, hindi lang sarili natin. Kundi itong regalo na to, hindi mo yan pwedeng suluhin. Kasi gusto yan ng Panginoon ibigay para sa lahat. Salvation. Pero ano yung nangyari dyan sa verse 38? Sabi mo ng Panginoon, tinanong niya si Andres. Ano sabi? Ano ang hinahanap ninyo? Tinanong dyan ng Panginoon ano yung motibo. Marami kasi alam yung mga tao, mga panahon na ito, mapagkunyari. Hindi mo alam, hindi pa pala siya membro. Hindi pa, yung iba, parang yan, lalo sa kahit sa ibang church, may nangyayari yan. Ano din sa atin yun ng Panginoon, warning din sa atin yun ng Lord. Kasi meron talagang mga nagsusunod, sumusunod, pero iba yung motibo. Example niyan, si Judas. Pero din tayo pupunta kay Judas. Example dyan, sa atin, dito sa loob na lang. May mga sumusunod sa Panginoon, pero ang motibo, hindi si Jesus. Sa mga kabataan, ang motibo para yung iba, manligaw. Nangyayari yan. Ginagawa sa iba, ginagawang emergency, ER daw ang church. Kung kailan may pangailangan, saka tatakbo sa church. Minsan yung mga pastor pa nga, hinahanap. At dyan po sa verse 38, lumingon ang Panginoon, tinanong kila Andres kung ano yung motibo nila. Pero ano po yung sagot naman nito nila Andres? Saan po kayo nakatira? Ano pong connect? Tanong ni Jesus, sagot nila. Nasagot ba nila yung tanong ni Jesus? Hindi, di ba po? Nagtanong din sila ng ibang tanong. At anong sabi niya dyan? Saan po kayo nakatira? Ang kahulugan ng ayat. Sumagot sila, saan po kayo nakatira? Rabi, ang kahulugan ng salitang Hebrew. At makita natin dyan na ang mga tao, minsan hindi natin maintindihan kung ano yung saan tayo pupunta. Ano yung direksyon ng buhay natin. At pinapakita lang po dyan sa verse na yan, yung kakulangan natin ng mga tao. Kailangan natin ng pagliligtas sa atin. Kailangan natin ng magbigay sa atin. Kasi sino ba makapagsabi na dito na siya ay binago na talaga ng Panginoon totally? Merong mga nagtuturo, itaas ang kamay, tanggapin si Jesus. Pero pagkatapos pa na tinanggap natin si Jesus, bago na agad ang buhay natin. Diba hindi? From glory to glory, araw-araw. Inaayos ng Panginoon. Diyan sa verse 38 and 39, makikita natin anong klaseng tao ito si Andres. At yung, kasi tulad din natin sila ng tao kulang. Ito si Andres, kulang. Kaya
Kaya nga, sabi ng Lord, what do you seek? What do you want? Kasi may iaad ang Panginoon sa kay Andres eh. May iaad ang Panginoon sa iyo, may iaad ang Panginoon sa akin. Pero ano yung kailangan natin gawin? Sa verse 39, "Hali kayo at tingnan ninyo, ani ni Jesus. Sumama sila at nakita nila ang kanyang tinitirahan at tumuloy sila roon ng araw na yaon, nooy mag-iikaapat na ng panahon." Napakahalaga po ng tinatawag na fellowship with the Lord. Napakahalaga na yung relationship natin sa Lord nag-grow. Kaya dyan makita natin sa verse na yan, Andrew in growing relationship with Jesus. Noong time na yun, nakasama niya si Jesus, pumasok mismo sila, nakita nila kung saan nakatira ang Lord. Parang sa panahon naman natin, kumusta po? Nung in-invite pa tayo ng Lord, tumuloy tayo, kumbaga nakapasok tayo sa presensya ng Panginoon. Nag-take ba tayo ng time for our regular devotion, yung ating pangipagnig sa Lord? Napakahalaga ng tulad nitong ginawa ni Andres. Sa verse 39 hanggang 44, sabi ni Jesus, "Come and you will see." Hali kayo at tingnan ninyo ani ni Jesus. Ang Lord lagi nag-invite. Kaya po, huwag tayo magsawang invite yung mga membro natin, ilang taon natin ini-invite. Ito pa rin. Kasi ito ang mensahe ng Panginoon sa buong mundo. Tuloy-tuloy yung invitation ng Lord para yung kapitbahay natin, yung mga kaibigan natin, yung mga mahal natin sa buhay, makakilala din sa Panginoon. At diyan sa verse 39 to 40, nag-respond si Andres sa invitasyon na ito ni Jesus. At ano po yung nangyari? Yung relationship sa Lord na build. Kaya lahat ng mga tao na gusto mapalapit sa Panginoon, wag saan pumunta. Sa church pumunta. Kasi ito yung paraan para tayo mapalapit sa Lord. Ano pa? Huwag tayong magbabad sa kung ano-anong bagay sa mundong ito. Huwag tayong magbabad sa computer games. Huwag tayong magbabad sa labahan. Huwag tayong magbabad sa kahit anong bagay sa mundong ito na hindi naman mananatili. Magbabad tayo sa presensya ng Panginoon. Magbabad tayo doon sa bagay na makapaglalapit sa atin sa Panginoon. Pero ang lagi po natin pinapaalala, laging may warning. Kasi kung sino yung malapit sa Panginoon, yun yung may tendency na magtatuwa sa Panginoon. Pupunta na tayo kay Judas, hindi si Judas. Ibig sabihin, mag-ingat din tayo. Kasi pag tayo ay sobrang lapit sa Panginoon, target tayo. Target tayo ng kaaway. Bawa, ikaw ay, tuloy-tuloy ang atin, tuloy-tuloy. Talagang malapit sa Panginoon, maraming gulong ang paligid. At minsan, sabi even the elect, pwedeng madaya. Pero, pag tuloy-tuloy yung ating fellowship sa Lord, pagising sa umaga, tanghali, hanggang hapunan, all day, tayo ay nakatuning sa Panginoon. May isa po kong, may pinaalala sa akin ng Lord. Sa subject po namin ng spirituality development sa seminary. Sabi ng professor, alam nyo, Crash, hindi ko ina-advise na mag-pray kayo 3 times a day. Kasi maraming Kristiyanong ganun, di ba? I-pray 3 times a day. Hindi daw po ganun. Kasi napuputol, parang sa internet, nagkakaroon ng, nadidisconnect yung linya, yung relationship sa Lord. Nagkakaroon ng lamat, nagkakaroon ng agwat, ng pagitan. At yung pagitan na yung pwedeng makapasok ang kaaway doon. Kaya kailangan yung ating relationship sa Lord, ito ay walang pati. Ito ay non-stop, dapat always online ka sa Panginoon. OL dapat, OL sa Lord. Huwag mo saan nag-OL. Dahil yung tungkol ko sa pag-example, tungkol sa pag-pray, dapat lagi tayo nakatune in sa Lord. Parang sa radyo, walang kailangan ito ay tuloy-tuloy, continuous. Yung ating pagiging Kristyano, hindi lang pagdating sa church ay holy. Paglabas naman ay kung ano-ano na. Kundi ito ay
tuloy-tuloy. Pero kung sa atin lang sarili, hindi natin ito magagawa. Sabi nga daw po, hindi tayo maliligtas ng ating mabuting gawa. Kaya ang pinakamalaga natin gawin, magbabad tayo sa Lord. Tulad ni Andres. Sumama kay Jesus doon. Nagkainan pa siguro sila doon. At huwag tayong magbabad doon sa mga kumpukan, mga nagtutongits, mga kung ano-anong hindi sa Panginoon. Dahil wala tayong mapapala doon. I-destroy lang tayo noon. Tandaan po natin, dalawa ang naparito. John 10:10, memorize natin yun. Ang kaaway na parito para man-destroy. Ang Panginoon pumunta dito para tayo build. Pero kahit mga Krisyano sa panahon na to, hindi pa rin buo. Basag pa rin. Kasi kung saan nagbababay. Pero lahat ng nagsisik sa Lord, sabi ni Jesus, what do you want? Lord, I want more. More! Dahil gusto na, yung para sa Panginoon, binigyan ng Lord. Ang Lord masagana magbigay, di ba po? Ang yun yung pinaka-purpose ng Lord, kaya siya naparito sa mundo. I-invite yung mga tao at sana tulad tayo ni Andres. Mag-respond tayo sa Panginoon. Pag inipuan ng Holy Spirit, mag-donuts ka, mag-revival night ka, gawin mo to anak, mag-walis ka, magpunas ka dyan. Mag-respond sa sinasabi ng Panginoon. At tuloy natin sa verse, sa verse 14. Ang isa sa dalawang nakalinig kay Juan at sumunod kay Jesus ay si Andres, na kapatid ni Simon Pedro. Verse 41. Una niyang hinanap ang kapatid niyang ito at kanyang sinabi sa kanya, natagpuan namin ang Mesiyas, ang kahulugan ng salitang ito'y Kristo. Ano po yung ginawa niyang nagpapabad sa Panginoon? Yung pala yung sikreto. Sabi ko, Lord, ba't may time parang napapagod tayo sa parot pa rito, pagod ikot ka ng ikot, tapos hindi naman napunta, in-invite mo, ilang conference kayo ng kamo ngayong Sabado, balikan mo yung Sabado, upo, pinag-pray mo pa. Tapos, wala pa rin. Pero, hindi dapat pala ganun ang ano natin. Dapat, wala pa rin tayong tigil. Huwag lang yung sila makulitan sa atin. Pakiramdaman din po natin. Kasi baka, sabi nga, hindi pa nila time. Pinapahinog pa, o nililimlimang pa. Kaya kailangan maghintay tayo ng tamang tempo o timing para sila ay puntahan. At ano yung challenge ni Andres po? Pinuntahan niya si Pedro. At itong si Pedro, mas nangyari nung ginamit siya ng Panginoon. Nung nag-print siya, 3,000 yung nakakilala sa Lord. Ibig po sabihin, bawat isa sa atin na nakarinig ng good news. Sino yung good news? Ang Lord. Lahat tayo ng mga Krisyano, meron tayong dalawa na dapat. Isa isip, isa puso, at isa gawa. Yung dalawang paggawa ko ng dalawang O. Una, obedience to Christ. Yan yung ginawa ni Andrew. It involves total repentance from sin. Pag sinabi mong nag-obey ka sa Lord, hindi mo susundin yung sarili mong gusto. Yung dati mong buhay, inuunti-untian ng Panginoon. Minsan masakit. Naalala ko yung pag ibabasok mo ng maso. Example na lang, kayo yung pinupumuk ng maso. Kasi babasagin kayo at mumuldahin uli ng Panginoon para kayo gawing mas pogi, mas maganda, mas maayos na tao. Yun yung purpose natin ng Lord eh. Pero, John 8:32, masakit tanggapin lagi ng tao. Minsan sinabi ng Lord, kung ikaw anak, sinungaling ka. Kailangan maayos siyang kasinungalingan mo. Ikaw anak, ganito pa. Ikaw anak, ito yung kailangan maayos mo. Pinupulit out ng Panginoon. At minsan ang mga tao, nagpapatigas pa rin. Sabi nga, if you hear the voice of the Lord, do not harden your heart. Yung mga Israelita, nung sila ay nagmatigas, anong nangyari sa kanila sa sila? Alam na po natin ang nangyari sa kanila. Naubos sila. Sa ating pong panahon na to, pag ang Lord ay nangusap, obey. Pag tayo ay pinagsabihan, obey. Pag tayo ay kinurek, o tayo ay
magtatampo. Although po, dumadating talaga yung time na parang tayo nasaktan kasi masakit yung tinatama tayo. Kasi akala natin tama tayo pero mali pala. Pag-check tayo ng Panginoon, ano tayo, Lord, Amen. Amen. Alam ko, Lord, may magandang plano ka sa akin. Yung lagi niyang pinapaalala sa atin, respect natin yung ating mga leaders, respect natin at magmahalan bawat isa, maggalangan, huwag agad mawala o bumalik uli yung dati nating pagkatao, kundi tayo nag-o-obey sa Panginoon. So, yan yung number 1, obedience to Christ. Number 2, yung obligation natin as Christians, as Christ follower. Kaya ko po napili yung word na obligation. Nakita ko sa dictionary. Pag sinabing obligation, ito mayroong mandato ang Panginoon. Ano yung mandato ng Lord sa Matthew 28:19-20? Go and make disciples. Dito po, yun yung ipinakita ni Andres. Nung nakilala niya ang Panginoon, pinuntahan niya agad yung, hindi ko alam kung kuya niya si Pedro pinuntahan niya agad yung kapatid niya. At sabi niya, kuya, sabi niya, bro, nakilala na ako sa Panginoon. Ito yung kordero ng Diyos. Totoo. Hindi yung mga sinasabi sa nila dyan. Meron daw, may Kristo sa sabungan, may Kristo sa kung saan. Pero, sino ba yung Kristo na nakaupo ngayon sa puso? Ipagsabi mo yan. Para sa tuklasin, huwag natin ikahiya. Sabi sa Roma 1:16, for I am not ashamed of the gospel, for it is the power of God for the salvation of men. Pag wala raw pong mga Kristiyanong nagsalita sa mga panahon na to, at tayo nananimik na lang, banal, pray na lang, Lord, devotion, offering na lang para pantulong sa misyon. Hindi yun. Tayo mismo, mayroong pinag-utos ang Panginoon. Bawat isa sa atin, ibahagi ang good news. At nung pinag-aaralan ko po ito, ano yung ipinakita doon na love ni Andrew sa Lord? Pinaalala po sa akin ng Lord yung teaching niya sa Matthew chapter 6:24. Dito po tayo magtatapos. Matthew 6:24. Walang makapaglilingkod ng sabay sa dalawang Panginoon, sapagkat kapuputan niya ang isa at ibigin ang ikalawa, paglilingkuran ng tapat ang isa at hahawakin ang ikalawa. Hindi kayo makapaglilingkod ng sabay sa Diyos at sa kayamanan. Hindi po natin mapapantayan yung pag-ibig na ipinadama sa atin ng Lord. Pero ba ito kayang pantayan ng love of God? O yung sinasabi nilang agape? Meron bang tako sa mundong ito? Kaya nga kung kay Pedro nga, tinanong siya ng Lord, Peter, do you love me? Una, ayaw ko lang tumbasan yung pag-ibig ko sa'yo. Sabi ni Peter, Opo, Lord. Pero ang sagot niya doon, hindi yung tulad ng pag-ibig ng Lord. Parang, as brother. Tayo kaya ba natin tumbasan yung ginawa sa atin ni Jesus? Hindi, di ba po? Pero somehow, sabi dyan sa verse 3-4, ibigin ang ikalawa, pagtingkuran ng tapat ang isa at hawakin ang ikalawa. Yung ating love, ang love language ng Panginoon, gusto ng Lord, service. Di ba po? Kaya nga tayo nandito kasi love natin si Lord. Kaya tayo nag-serve kasi love natin si Lord. Kahit mahirap, kakayanin natin dahil love natin ang Panginoon. Parang sabi nung una pa nating mga speaker nakaraan, sa ganitong paraan na lang may pakita natin sa Panginoon yung ating love sa Kanya. Pero sa tingin natin, may love for Jesus. Hindi talaga natin mapapantayin yung pag-ibig ng Lord sa atin. At yan yung paalala sa atin sa panahon na ito. Pipili lang tayo sino yung pag-ibig natin. Sino yung paglilingkuran natin. At sana mapili natin lagi ang Panginoon. At maraming mga tao sa panahon na ito, tinanggap lang si Jesus bilang Savior, pero hindi Lord. Savior, save na ako Lord. Atenta na ako, hindi na ako maglilingkod
Kasi pag sinabi mong Jesus is my Lord, ibig sabihin, so, ikaw ay under ng ng service sa Panginoon. Kasi siya yung master mo. At ma-express natin yung ating love sa Lord sa pamagitan ng ating paglilingkod, umulan at umaraw, pag tayo iniibig natin ang Panginoon. At pinapakita natin yun sa pamagitan ng ating paglilingkod. Ito, tayo ay saglit na mag-pray. Lord, maraming salamat Panginoon sa inyong mga salita. Pinapaalala niyo sa amin na sa mga panahon na ito ng Christmas celebration. Lord, hindi nagbabago yung mensahe ni Panginoon. Ito yung ipadama sa mga tao, yung pag-ibig, at ang mga tao, Panginoon, ay makilala sa inyo, magkaroon ng kaligtasan. Lord, ito yung pagkakataon para kami makapag-thank you sa inyo. Lord, we thank you for your gift. We thank you, Lord, sa inyong pagliligtas sa amin. And we thank you, Lord, dahil araw-araw binabago mo kami. At masaya yung buhay ng isang Kristyano, Panginoon. Kami ay naglilingkod sa inyo. Kami ay ginagamit mo pang marami pang mga tao makilala sa inyo. Tulungan mo kami, Panginoon, na tulad ni Andrew, ay makapanatili sa iyo at sumunod sa inyong Panginoon sa inyong Great Commission sa amin. Yan yung ibahagi, Panginoon, ang iyong salita. Lord, kung meron ka pang dinidil sa amin, kung hindi pa talaga kami nag-o-obey sa inyo, tulungan niyo po kami, Panginoon, na sumunod sa iyo. At ganoon din, Panginoon, yung mga obligasyon namin, yung mga iniatang mo sa aming mga balikat. Alam po namin, Panginoon, sa bawat isa dito, mayroon kayong pagkatawag sa amin. Tinawag mo kami na magturo, tinawag mo kami na magbahagi ng salita, tinawag mo kami sa iba't ibang aspeto, Panginoon. Dalangin namin na tulungan mo kami na makasunod sa iyo. O Diyos, pinupuri ka namin sa iyong lahat ng kalwalatian sa pangalan ni Jesus. Hallelujah. Salamat Panginoon, pinakita mo sa amin na sinarap mo sa amin na pinakadabel talaga yung nakipisan kami sa inyo, Diyos. Lagi kami maging malapit sa inyo. Papasok kami sa presensya mo, papasok kami sa puso mo, upang makita namin ang laman nito at kami ay nagiging higit na mga marurunong at nagtatagumpay ang aming mga buhay at nangyayari ang iyong plano sa aming mga buhay. Salamat, Lord, sa buhay ni Andrew na napakagandang example na ang resulta ay nakahipo siya, nakapagdala siya ng tao na talagang nagpagamit din sa Panginoon mightily. Salamat, Panginoon, sa mga kapatid namin noon. Purihin ka at maging patuloy ng challenge sa amin ang narinig namin ngayon. Pagpalain mong patuloy ang aming siya sa itong gabi at patuloy pang matitinding mga paalala ang ibuhos mo po sa amin at lumalim pa kami sa pakikipag-relationship sa inyo, Panginoon. Pagpalain mo, patuloy ang anak mo nag-share ngayon. Pagpalain mo more wisdom, Lord. Ibalik mo po ng siksik at biglig kay Kuya First ang kanyang ibinahagi ngayon. Lalo mo pa siyang gamitin, mighty Lord God. Salamat, Panginoon. Lord, sa aming pansamantalang paghiwa-hiwalay, maging hamon na sa amin ang mensaheng ito kung ano yung aming ginagawa para sa inyo. Meron kang pinaka-mandato sa amin ang magdala ng kaluluwa sa kanalapaanan. Katulad ni Andrew na hinanap niya, O Lord God, ang kanyang kapatid. Hanap siya ng madadala sa Panginoon. Ganon din ang aming gagawin. Salamat, Panginoon. Purihin ka at patuloy na paalala mo sa amin yung pagkatawag mo sa amin. Pagpalain mo po ang iyong mga anak na ngayon na dumalo. Pagpalain mo ang kanyang mga pangangailangan ng bawat isa at maranasan namin ang tugon mo, Lord, sa aming mga pangangailangan dahil kayo ay aming inuna. Salamat sa presensya ng bawat isa. Ingatan mo ang bawat isa sa aming pag-uwi at patuloy na punuin ng kalusiglahan at mabungang buhay ang aming kinabukasan. Marami pong salamat. Ito pong aming dalangin sa pangalan ng aming Kristo. Amen.